106.7 Energy FM. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM Pangga. O wag mo sabihin radyo, sabihin mo good morning Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre good morning din sa napakaganda, napaka-sexy, ulala, DJ Lindsay, good morning. Hi! Isa magandang morning, baby Turby. Uy, kumusta ka naman? I am so okay. Wow. Maniniwala ba ako? Parang ang hirap maniwala eh. Ikaw, kamusta ka? Okay naman ako. Pagkagising nyo, kinilig ka agad ako. Kinilig? Oo. Dahil Sa cat din. cat din. Ah, okay. Oo, cat din. Showing Alden na ba Richards today? at saka Katin Bernardo. Showing na today? Showing na yun ngayon. Oh. Kanina kasi or kahapon kasi nagkaroon sila ng premiere. Anong date na ba ngayon? 13 na ngayon. 13. 13 na pala. Oo, Okay. so ngayon, nagkaroon sila ng premiere. Nakita ko sila nag-hug. Your Captain Heart. Oy, hindi. Macho ako, hindi ako kinikilig. No? Parang lahat naman talaga kinikilig sa kanila. Well, actually, oo. No? Galing ng chemistry. Ang dami ng nila, ang daming fans nila na talagang kinikilig talaga sa kanila. Yung tipong kahit na may gawin lang silang normal, kinikilig na. Binibigyan ka agad nila ng ibang rason. Galing ng ang galing mag-build up ng chemistry. Yes. Diba? Kaya naman excited na nga panoorin yun eh. Oo. Kaso wala pa akong kasama. Oo. Wag na tayo maghanap. Tagal mo na naghahanap. Di ka na nakahanap-hanap. Ilang taon ka na nandito. Ilang taon mo na binobroadcast na single ka. Ayan, sige. Hindi ka pa nakakahanap hanggang ngayon. Sige, real talkin mo pa ako. Wow. Hindi mo masakit. Sige. Alam mo, kaibigan mo ko, so sasabihin ko talaga yung totoo sa'yo. Akala mo ba hindi masakit mga pinagsasabi mo sa akin? Alam ko. Alam mo, magtatatlong taon na ako dito. Oh, 3 So taon Friday, ka. 3 taon na ako dito. Oh. Sasaktan mo pa rin ako hanggang ngayon. Excuse me, hindi tayo close nung una. Adi, sige. Grabe ko naman. Uy, di ba? Uy, magtatatlong taon na ako dito sa 15, sa Energy. Yes? Wala lang, share ko lang. Nice. Very nice. Ano, malilibre ka? Maging proud ka naman sa akin. I'm so proud of you. Yan, salamat. Yes. Ano regalo mo sa akin? Bakit kita reregaluhan? Ikaw Kasi yung 3 taon na ako dito. Ikaw yung manlibre dyan kasi na-survive ka namin ng 3 taon. Kasi napagtiisan ka namin ng 3 taon. Sakit mo magsalita. Kanina ka pa. Charot-charot lang Ano ikaw ba? naman. Ang charot-charot na yan, yung mga charot mo, half mint yan. Hindi Naku. Nasa sa'yo na yun kung paano mo siya iti-take. Ang sakit mo na magsalita lately. Huh? Pansin ko. Oh? Oo, mga online or hindi on air or personal man, ang Oh. sakit. Hindi, wala. Sinasabi ko lang yung totoo. Ka ba? Ang sakit eh. It is the Magsinungaling ka truth. na lang. Ay, hindi ako sinungaling. Please, magsinungaling ka na lang. Please, yun na lang. Ay, no. Kasi tagos na eh. Ang sakit na ng puso ko eh, dahil sa iyo eh. Ay, tanggapin mo lang. Dito tayong dalawa eh. Tinitiis nga lang din kit. Ay! Ano ba? Sa ngalan ng gray mong buhok, umayos ka. Huwag kang padrama-drama ka pa dyan. Ang sakit mo na magsalita eh. Oh, shish. Hindi ko na Pero, kinakaya yung dami mental mo nang health ko dito. Dami mo na bang sakit? Oo. Nag-post na ba uli? Wihee. Alam mo, wag mo akong dinadamay sa mga personal struggles mo. Anyway, DJ Lindsay. Yes? Meron tayong sender kanina. Oh, yeah. Eto nga. Etong ating sender meron na daw siyang partner. Buti pa. Pero ano na naman ibig mong sabihin Wala dyan? akong sinasab. Ito masyado kang mabilis ma-distract. Yan ang problema sa'yo, Toby. Alam mo, problema sa'yo, lahat na lang dinadamay mo love life ko sa lahat ng bagay. Ay, bakit? Wala naman ako sinabing ikaw yun, Toby, ah. Ay, wala ba? Guilty. Guilty. Anyway, ayun na nga, DJ Lindsay, ito nga, meron siyang partner, no? Tapos, itong ating sender, nakikipag one night stand pa rin. Sa iba. Oo.
Tapos, dati daw, ginagawa niya daw yan dati na. Ngayon, nung nagka-partner daw siya, nakita siya ng taong mamahalin niya, no? Na parehas sila ng preference, no? By the way, part sila ng LGBT. Oh. Okay? So, ayun, nagkaroon sila ng, naging nagkaroon siya ng partner, pero yung buhay niya bilang single, nandun pa rin, nag-i-stay pa rin. Wala, bakit ganun? Oo. So, ngayon, ang tanong ko naman sa'yo, paano niya siguro masasabi to sa partner niya? Kasi una sa lahat, yun yung tanong niya eh. Oo. Paano daw niya masasabi to, mapagtatapat niya daw to sa kanyang partner nang hindi daw nagagalit yung partner niya? Ano, Ganun. pwede ba yun? Kasi nga daw natakot daw siya eh. Oo, nakakatakot ka talaga. Baka makipaghiwalay, ganun. Ay, kami natatakot kami dahil baka mamaya... Ayoko Ano? na lang mag-talk. Pero yun na nga, para sa akin kasi, ang sinabi ko sa nila, pag-usapan nila yan ng masinsinan. Oo, totoo. Kasi una sa lahat, masama nga naman talaga yung ginagawa niya, no? Hindi ko naman sinasabi, no need to sugarcoat this, cheating yan. Oo naman, cheating. Cheating yan na kung saan may partner ka na, may tao nang nagmamahal sa'yo, no? Tapos may pag one night stand ka pa sa iba. Very, very bad. Very, very bad, my friend. Ay, nako. Ganito gawin mo. Kumuha ka ng mga post-it notes. Tapos isa-isahin mong ilagay doon sa harap ng ref ninyo. Wow. I'm sorry. Ganyan. Diba? Alam mo yun, nagagawa ka ng kasalanan pero gusto mo pa maging sweet. Oo. Sabihin mo, sorry, I've been going out with multiple people, ganyan. O di kaya naman, ang dapat isalang mo palagi kapag magmo-movie marathon kayo, yung infidelity. Infidelity, yung ano yun? movie na ang genre is infidelity. Yung pangangaliwa. Okay. So, yeah. Grabe naman kasi. Yun yung isalang mo. English. Yun yung isalang mo. 'Di Oh. ba? Para mabigyan lang siya ng hint. Kaya maging involved ka sa mga mga third party na mga sa mga artista, yung mga ganyan, tapos yun yung pag-usapan ninyo para alam mo yun, unti-unti. Hindi siya ganun. Mapupunta na doon yung topic nyo, hindi siya no? ganun kasakit kapag ikaw na yung nagsabi na I've been going out in Emerald, ganyan. Pero masakit pa rin yun. Well, bawas na ng konti. Paano mo mabawasan? Kasi na-condition mo na yung isip niya na ganyan Ay, ka wow. talaga eh. Diba? Pero para sa akin, no, kung gugunanin mo yun, iisa-isahin mo, masakit din talaga eh. Masakit pa rin. Kahit nasabihin natin, para sa'yo, mababawasan yung sakit nun. Kaya kapag inunti-unti, hindi. Oo naman. Kasi una sa lahat, mag-overthink na yun eh. True. Kasi isipin nung, bakit ito pinapanood namin? Tapos, bigla-bigla na lang, alam mo, baby, nag-ano ako, nakipag-one night stand pa ako sa iba. So, mas masakit pa rin yun. Kumbaga, parang lahat ng hinala mo, lahat ng pinag-overthink mo nung araw na yon, no, nung panunood nyo na yon, ay naging totoo. Pero may tanong ako, naibigan mong magtapat sa kanya na nakikipag one night stand ka sa iba, pero meron plano ka ba para tumigil? Di ba niya napapagsabi? Kaya nga, meron nga siyang plano na sabihin yung totoo, pero may plano na ba siya na tumigil? Ayun nga. Oo. Yun nga rin yung isa pang problema doon. Di ba, what if nga, di ba, na napag-usapan nila, tapos pinagbigyan siya, di ba? May plano ba siyang tumigil Yun nga. Oo. Diba? Kasi kung wala kang plano tumigil, wag ka na rin magplano na sabihin sa kanya kasi niloloko mo lang yung sarili mo. Oo, kasi una sa lahat, kung gustong-gusto mo talaga yung ginagawa mong ganyan, ay magpaka-single ka na lang. Or baka naman, ang gusto niya talaga, Baby Tobes, is yung open relationship. Diba? Nangyayari na naman yun nowadays. Oo, hindi naman sa normal siya, pero hindi ibig sabihin normal, kailangan natin gawin na pwede natin gawin na freely. Hindi ganun yun. Pero may mga tao talaga na gusto open relationship. Yung tipong magkarelasyon tayong dalawa, tapos nakikipag-entertain pa ako ng iba, nakikichorba pa ako sa iba, ganyan. So baka nga ganun yung relasyon nila, open relationship. Hindi pa alam nung partner niya ngayon, ha? Pero yun ata yung gusto ng ating sender. 'Di ba? Na kung saan pwede pa siyang makipag-kemerut sa mga ibang tao, no, one night stand ganyan. Oo, kasi harap-harapan na panluloko yan. Pero ako para sa akin, ayoko talaga sa mga ganyan. Oo naman. Against ako sa cheating. Pero what if, alam mo na yung kaibigan mo niloloko din nung niloloko niya? Okay, kaibigan ko. Halimbawa, kaibigan mo, yung letter sender, nakikipag one night stand siya sa iba. What if yung partner niya, behind his back, nakikipag one night stand din sa Ayun iba? niya. So, Ang screwed up nun, diba? Siguro, Papayagan mo ba siya? Susuportahan mo ba siya? O talagang tulad ng sinabi mo, talagang against ka dyan? siguro naman, kung parehas naman silang nakipag one night stand sa iba,
dapat lang mag-usap na sila. Quits. Kasi quits lang kayo eh. Ay, di ba? Tay lang kayo eh, di ba? Baka, ibig sabihin yan, may ano lang kayo, kumbaga, may closure lang kayo na kung ano yung relasyon nyo. True. 'Di ba? Kung open relationship kayo, eto na tayo, hindi na tayo lituhan kung ano pa tayo, hindi pa tayo nakokonsensya na baka True. nag-cheat na tayo, 'di ba? True. At least malinaw sa inyong lahat na kung ano ang ginagawa nyo. Tsaka ang simple lang dapat ng relasyon, di ba? Oo. Sa relasyon, dalawa lang kayo. Pero ba't Oo. pinapagulo ninyo yung usapan? Kasi mga manloloko. True. Ganon. Alam mo, marirealize mo yung value ng partner mo kapag dumaan na kayo sa mga rocky roads talaga. Oo. Sa ngayon, siguro no, Tobes, hindi pa sila ganun ka-firm yung foundation nila. Yes. Kasi una sa lahat, 'di ba? Sa honeymoon phase, ayan, diyan na yung diyan na yung kilig-kilig to the bone kayo no. Oo. Pero pag natapos na kayo dyan sa honeymoon phase na yan, Nag-fade na yung nag-fade na yung kilig. yung kilig, 'di ba? Tapos diyan na papasok yung mga problema, yung mga away nyo. Tapos saka naman kayo matatempt na gawin pa ulit yung mga ginagawa nyo nung single kayo. Nung Which may- is yung pag-one night stand. Nung may jowa ka, naaalala mo yung from honeymoon stage to actual na? Actual na Paano yung naging away-away transition na. mo? Oo. Oo naman. Paano yung naging transition mo? Naging transition namin nun Oo. is yun na nga, parang away dito, away doon. Nagsimula sa mga Hindi, syempre major honeymoon siguro. muna eh. Oh, honeymoon muna. Oo. O, sabihin natin, sige, simula tayo doon. Kinikilig-kilig, 'di ba? Tapos Ano yung nagpapakilig sa inyo? nagpapakilig sa amin yung mga, syempre, sa una, simpleng first kiss, yung holding hands, di ba? Oo. Yung affection nyo sa isa't isa. Oo. Ganun, nagpapakilig yan sa inyo. Pero, mauuna dyan or magti-trigger niyan sa away na yan is yung selos. Una na yan. Selosa si girl. Hindi, kahit naman sino di ba? Like for example, meron ka lang nakita na hindi mo pakilala, doon na magsisimula yan. Like for example, magsiselos siya dito sa isang to, Oo. tapos, okay na, naresolba nyo na. Nagkaroon na kayo ng resolution. Di ba? Alam mo na gagawin mo at hindi na. Tapos, in another day, magsiselos ulit siya. At kung ano-ano na yung mangyayari pa. Gano'n na. Kumbaga, magsusunod-sunod na yan. Yun ang magiging transition nyo from honeymoon to a real relationship na kung tawagin ng iba. Actual na. Actual. Ito siya eh. Oo, eto na. Oo. Ganito na. Eto na, Kumbaga, seryoso na to. Ang tingin mo sa kanya, sobrang sweet, patuti, ganyan yung tingin mo sa kanya. Sweet girl, Mm-mm. girl next door. Mm-mm. Tapos, nung naggalit siya ng sunod-sunod, ay, Ayun na. teka, hindi pala. Parang Eto na. ito pala talaga siya. Oo, hanggang sa ikaw mapipikon ka na rin, di ba? Mag-aaway at mag-aaway na kayo, magka-clash na kayo. Tapos ayun na, doon na kayo dadaan sa actual na relationship. Yun yung tingin ko na magiging transition from honeymoon phase to actual relationship na. Oh, medyo pa rin, related pa rin sa parang maagang stages ng relationship. Kami ni Romel kasi, nararamdaman kong pa-transition na sa actual, Baby Tobes, nung lagi kaming kumakain sa labas, ganyan, laging, saan mo gusto? Sige, dyan, punta tayo. Gusto mo punta Pampanga, kain tayo halo-halo? Sige, punta tayo, ganyan. Yung ganun trip namin, ang dali na, punta tayong Ugbo, ganyan, sa Tondo. Basta kahit saan namin gusto pumunta kami. Pero when reality strikes sa amin nung time na yon, hindi pala tayo mayaman. Ano ba yun, umapira ko, nakakayamot ka. Ayan. Hindi pala tayo mayaman, na meron palang pwedeng biglang dumating, tas yun na nga, eto na, parang nag-mature kami dahil kailangan akong operahan, tas nag-man up siya yung nag-handle ng lahat. So, doon ko nalaman na, okay, hindi na to puro pa-cute lang, hindi lang to, ang relasyon hindi lang puro saya, hindi lang puro kilig. Kasi babanatan talaga kayo na reality na na hoy, kung gusto nyo magtagal, endure nyo to. Diba? Dapat resilient kayo pareho. So, yun. So, feeling ko, itong letter center mo, Baby Tobes, hindi pa dumadaan sa mga ganyan. Oo nga. Kasi puro happy-happy pa siya eh. Malalaman natin kung seryoso talaga siya dun sa tao kapag kaya niya nang samahan yung taho. Itong tao na to, sa hirap at ginhawa. Kapag nandyan na parang, kumbaga, BS na lahat, tapos parang all falling apart, everything is falling apart, tapos gusto mo pa rin siyang kasama, dun mo malalaman kung mahal mo talaga siya. So ngayon, ang tanong, ikaw ba kapag nagmamahal ka ng tao, makakaya mo bang makipag one night stand pa sa iba? Hoy! Ekis yun. Ako din. Ekis yun. No. Kahit nasabihin natin, malakas yung drive ng lalaki. Oo. Hindi ako, hindi. Ayoko.
Kasi ewan ko speaking from a kasal's point of view, yun na lang yung hahanap-hanapin mo, yung partner mo na lang. Dapat Diba? nga lang naman talaga, di ba? Kasi Oo. mahal mo nga eh. Mahal mo. Tsaka hindi mo siya pinakasalan dahil lang sa ganito, ganyan. Oo. Kasi, di ba, siguro, gwapong-gwapo ka sa kanya, tapos bait na bait ka sa kanya. So, wala ka nang hahanapin pa. Bakit ka makikipag one night stand? Di pwede mo nang makuha yan anytime. Oo. Kahit sabihin natin, hindi pa kayo kasal, di ba? Ito naman sa point of view naman to ng mga wala pang asawa. Single, di ba? Kung ako kasi magmamahal ako, doon lang ako sa kanya nakatingin. Kanyang-kanya lang. Yung mata ko, no, sa kanya lang ako gandang-ganda bukod sa pamilya ko. Pero paano naman yung argument, Baby Toby, na oo nga, pero kasi minsan nakaka-excite din na mag-try ng iba. Ay, hindi manloloko yan. Yan nga naman manloloko yan eh. Mag-try ng iba. Kasi iba yung moves niya eh. Kasi iba yung iba yung ways niya. Hindi. Kasi magaling, eto real talk kasi magaling siya sa ganto, ganyan. Ay, ikaw ba gusto mo pangasawa mo yung ganun? Hindi nga tinatanong ko sa'yo. Ikaw yung tinatanong ko. Oh, kasi magaling siya sa ganto, ganyan. Kasi ito hindi ko to nakukuha sa asawa ko eh. Ay, hindi. Dapat hindi ganun. Kasi manloloko. Yan yung mga linyahan ng mga manloloko. Mga ano talaga. Mga cheater. In-heat, gano'n. Pero aminin mo, di ba? Karamihan sa mga nagsasabi ng mga ganyan, yung mga manloloko talaga. Yung talagang hindi makontento sa isa. 'Di ba? Kahit nasabihin na natin yung ikaw nagkukulang ka rin naman sa asawa mo, 'di ba? Meron ka rin namang hindi nagagawa sa asawa mo pero hindi naman siya nagrereklamo. Hindi naman niya yung kinukuha sa iba, hindi naman niya yung hinahanap mismo sa iba. Pero kasi siguro, Baby Tobs, ibang level yung kapag kasal na kayo, tsaka ibang level yung kapag magkarelasyon pa lang kayo. Kasi may way out pa kapag magkarelasyon. Sa relasyon, diba? oo. Pero pag mag-asawa na kayo, wala yan kasal na kayo eh. Oo. Diba? Sobrang mortal sin na yan kapag ginawa mo pa with somebody else. Dapat talaga yung mapapakasalan natin, yun talaga yung mahal na mahal natin. Yung handa kang magtiis, handa kang magpumilipit. Talagang kontento ka na talaga sa kanya. Or kahit hindi ka kontento, kaya mong mag-meet halfway kayong dalawa. Kasi mas importante yung siya, yung tao, kaysa doon sa problemang pinagtatalunan ninyo. So, back to sender tayo. Kung mahal mo, tigilan mo. Okay? At kung mahal mo, sabihin mo ang totoo. Yun ang sa akin. Ayun. Ako magbago ka na. Oh, Kasi yun pa isa. tatanda ka. Oo. Gugustuhin mong may mag-aalaga sa'yo. Mm-mm. Paano ka aalagaan yung taong nagmamahal sa'yo kung yung pinakataong nagmamahal sa'yo, niloloko mo? Tama. Diba? At eto pa, baka magkasakit ka pa. Yun na nga. So, pag one night stand na yan, madaming nagkakasakit. Multiple partners. Oo. Ay, naku, nakakatakot yan. O baka mamaya bumili kayo ng buko juice. Alam mo, ano naman ngayon? Uy, healthy naman yun. Oo, sige. Pero kasi pag may infection, ganyan ba yun? Oo. Oo. Anong Hindi ko tawag alam dito? Kaya, hindi, medyo. Hindi aware. Pero alam mo, wala tuloy sasabihin ko, Toby, nakakainis ka. Hanapin mo. Yung kapag nakikipagrelasyon ako noon, lagi kong tinitingnan yung character nung lalaki. Ikaw ba? Ako, ugali. Di ba napag-usapan na natin to, yung body count? Uy, kahapon lang pinag-uusapan natin to kahapon off mic. Body count? Doon sa sa Teka, likod. hindi ko na matandaan. Ano ba naman yan, Toby? Nakakainis naman to. Hindi ko na matandaan. Tinatanong kita kung ilan yung body count mo kahapon. Uy, wala pa ang body count. Tampalin kita dyan. Wala pa. Ay, wala. Nag-transition na rin siya. Kayo. Uy, maniwala naman kayo sa... Wala pa. Kinakausap ko yung sarili ko. Sige. Wala naman tayo pinag-uusapan na ganun. Wala ang body count. Sabi mo nga, sobrang dami. Uy. Wala pang body count. Hindi nga, tatanungin mo yan or oobserbahan mo siya. 'Di ba? Sa akin lang to ha. Kasi syempre nag-iingat ka din dahil baka mamaya kung sino-sino nga, 'di ba? Tama. Hindi naman sa pagiging maarte, pero kasi katawan mo 'yun. Tsaka Yes. hindi biro yung mahawaan ka, 'di ba? At ito pa, meron pa ako napag-alaman no, na sa ibang bansa, sa Amerika, no, nagpapatest muna sila. Ay, totoo. Totoo, nagpapatest muna sila bago sila makipagtalik sa iba. Makipagrelasyon Ganun, oo. din. Sa relasyon, di ba? Kapag magkakaroon sila ng girlfriend, boyfriend, nagpapatest muna silang dalawa. Alam mo, and mas uso yan sa mga members, mga kapatid natin sa LGBTQ. Kasi may friends ako from LGBTQ na talagang before they end up with somebody, kapag, alam mo yon sobrang heightened na yung mga pakiramdam nila,
papatest muna Papatest, sila. oh. Wala- Sabay sila. Yes. Wala naman kasing problema doon eh. Oo. I-make sure nyo lang naman kung positive kayo, negative eh. Oo. Di ba? And yun, para sa akin, no, kung ganyan yung naging ano nyo, yung naging buhay nyo before kayo magkaroon ng relasyon, no, make sure nyo muna na safe pa rin naman talaga. Kasi Oo. mahirap na kapag kalusugan na yung usapan eh. At saka, na-realize ko, Baby Toby, na yung problema ng sender, ano yan eh, kumbaga, dilemma niya yan Sa sarili. versus his, parang inner child. Inner- Oy, pwede rin ha. Sa sarili. Sa sarili niya. Tsaka, malay mo sa inner child din, malay mo inner nung bata siya, lagi siya naghahanap ng atensyon. Ay, oo, Hindi siya oo. binibigyan ng sapat na pagmamahal. Oo. So, kailangan mo sigurong i-heal muna yung sarili mo, yung part na Yes. yun, para maging maayos ka at hindi ka salot sa lipunan. Salot. Grabe. Grabe naman sa salot to. Hindi kasi kapag ganyan, di ba? Hindi mo rin Sabagay, alam. cheater naman nga kasi. Nakakasira ka ng Nakasira ng ka ng sistema. tao. Oo. Tsaka isipin mo, no, yung taong minahal mo, lolokohin mo, mabobroken. Di ba? Iiyak. Di ba? Oo. At hindi deserve ng isang tao ang maloko. Tatandaan nyo yan. True. Kaya naman ko sa inyo, no, sabihin nyo na yan. Kung naloloko man kayo sa mga girlfriend nyo, sa boyfriend nyo, no, sabihin nyo na agad-agad at tigilan nyo na kapag kayo ay pinagbigyan pa ng isa pang pagkakataon. Uy, sa true. Okay? Sa true ka dyan. Kasi hindi lahat na pagbibigyan ng isa pang pagkakataon. Bumawi kayo kung napagbigyan kayo. Pero kung hindi, tanggapin nyo na lang. Kasalanan nyo rin naman yan. Oo, at saka, well, tama, hindi natin deserve maloko, pero kung manloloko ka, deserve mong masaktan. Karma, ganun. Di ba? Hoy, mag-hello muna tayo sa kanina pa nagko-comment dito. Si Morgan, si Heidelin, kahapon yung bisita mo. Yes. Tsaka si Malu Frias. Hello. Hello, sabi ni Morgan, no, ang gaganda ng hair color ninyo. Bagay, magkamukha kayong tisoy at tisay. Mukha kayong mabango at fresh. Sana all. Uy, Ganun filter siguro lang kapag yan. Hindi pa nagbo-blower. Uy, ano ba? Filter lang yan. Ganda mo buhok namin. May salamat nga pala sa hair salon and body spa. Ayan. Thank you, Manea. We love you so much. Kay Mama Lynn, hello. Hi kay Miss Jean, kay Sir Joseph, and kay Miss Joy. Ayan. Love you Nakikinig guys. nakikinig ngayon sila sa Energy FM. At syempre, ang Exquisite Advanced Dental Center family ko, nakikinig sila ngayon. Dami namang sponsor niya. Nakikinig sila ngayon kasi. Oo. Ah. Hello po sa inyo dyan. Sa Star Mall branch. Taray. Oh, anyway, mga pangga, susunod na napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nasa mamat na kalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kung hindi si Baby Toby. Ayan, at syempre si Baby Toby ay pwede niyong stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang, Baby Toby 1067. Okay. Okay. May nabasa lang ako sa comment section. Anek po. Mabango talaga si DJ Lindsay. So si Lindsay lang, ako hindi. Baka kasi hindi ka nagpabango kahapon. Nagbabango nga ako sa harapan nila eh. So Ah. si Lindsay lang mabango, ako hindi, ganon. Mang walang hiya kayo. Hindi natin kasalanan kung hindi ka nila naaamoy. Anong ginagawa ko sa inyo? Ba't nyo nagagawa sa akin yung mga ganyang bagay? Anyway. Nasaktan nyo ako. Ay nako, anyway. Deserve ka dyan. Sumabit. Yari ko sa akin. Kala mo. Sumabit. Sumbong kita yung Papa Jackson. Oy! Libre Tumutok mo lang. ako. Libre, yung nga. Balita Tumutok ko, lang. yan. Di na, tama na. Pangalawang bugso! Tama na. Tumutok lang dito sa estasyong same pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo